Hello, everyone! Good evening, good morning, or good afternoon to you, whatever time you're watching us from. We are Connie and Belle, and we are, nakalimutan ko yung tagline. Wait lang, ang kode ko, ibubuksan ko lang. Push. We are building a God-centered, purpose-driven life and freelancing business. And our session for today, which is a pre-recorded para sa aming mga viewers, our topic is all about 5 effective ways to overcome procrastination as a busy freelancing mom. Naku, maraming makaka-relate katulad namin. So, abang-abangan nyo na yan. Pero syempre, bago yung topic, kailangan kilalanin muna natin yung guest. If you're not familiar with that, usually kinikilala muna namin yung guest, tinatanong muna namin, bago yung actual topic. Kasi syempre, nandito na yung guest eh. Samantalahin na natin. Anyway, so if you're watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell to get notifications because we usually go live 9 p.m. Manila time every Monday and Thursday. Pero bago yan, at di ko na pagsasalitain si Sis Bel, we will be right back. So, ayun nga, siguro ako na rin ang mag-o-opening. Talaga hindi ko na pinagsalita si Sis Bel. Go! Mas maganda nga dire-diretso. So, basta Go with the flow. yes, topic natin is ways to overcome procrastination. So, bago yan, let's remember that we are in the presence of God. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoings we committed. We lift up to you every person who's watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you, Belenai, as well as special guests for this session. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our sisters and brothers, that we are building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. And if the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, ayan na nga. So, si Sisbel na para i-share sa atin ang makaganapan ng Yes, channel. hello. Good morning, good afternoon, good evening mga kapatid. Every Monday and Thursdays, we go live at 9 p.m. same time, Manila time. Mondays, we do our live praise and worship session. So kung wala naman kayong ginagawa on a Monday night, mga kapatid, samahan nyo na kami. Mag-praise and worship session tayo, 9 p.m. Mondays, okay? And then Thursdays, we talk more about freelancing, about digital marketing, about our work as virtual assistants. So if you're interested how to learn online, and may mga guests din kami minsan like will what we'll do tonight. We have a special guest na from the copywriting niche, di ba? Kung yun yung gusto nyong matutunan, kung ano yung freelancing skill ang gusto nyong matutunan, sabayan nyo kami. Thursdays yun, every 9 p.m. Manila time. So, yun. Ayun. If you still need help at this time, medyo inaano ka na eh, sign na 'to or kinukulit ka na namin, go ahead and check mo na kasi yung book. Visit conniezabala.com/VA book to know more information about this book called How to Start Your Virtual Assistant Business. And if you're still in doubt, why not get ano na lang siguro free chapter. Let's see. Ayan, visit ka sa bit.ly/VA free chapter. Ayan. So again, ito na ang topic natin na. Pero bago yan, let's get to know our guest. We'll discuss effective ways to overcome procrastination as a busy freelancing mom. So, Sis Bel, go ahead, introduce our guest.
Yay! So, ang ganda ng topic, excited ako. Guilty, eh, 'no? Our special guest for tonight is not just a mom of two, but is also an expert persuasive copywriter, a Canva designer, and is also a barangay nutrition scholar. Doon ako interested sa huli. Interesting. So, Mm. without further ado, let's all welcome Miss Idalyn Javid. Yay! Hello. Welcome, Hello, hello. welcome. Yay! Thank you Thank you for for saying yes. thank you for having me also. Ayun, Salamat. siyempre, quick story muna tayo. Yes. Paano ba tayo actually, kailangan may story din about do sa ano yun, barangay nutrition Nutrition something? scholar. Oh, 'di ba may Yeah, gano'n? Share mo kung yun pamilya tsaka yung paano ka napunta sa freelancing, ayan, sige go. kung familiar po kayo din sa mga BHW, mga barangay health worker, kami po yung mga kasamahan nila although may iba kaming, sinasabing trabaho. Sa barangay po kami, so usually ang namin mga kabarangay din namin. Kung pamilyar kayo yung sa parang ina-appoint ka ng mga barangay chairman. So, isa po ako sa na-appoint as barangay nutrition scholar. Barangay nutrition scholar ang tawag sa'min kasi po, wala siyang katapusang pag-aaral. Akala ng iba scholar yung word is nag-aaral ka sa school. So, Mm. hindi bale kami po ang rules, ang pinakang, role namin sa barangay is kami po yung mga nagtitimbang ng mga bata. Hmm. Kung nakikita niyo yung mga ah, puma kumakatok sa mga bahay, lalo sa mga barangay na tinatanong kung sino yung mga 0 to 59 months, kami po yun. Bale nung start na magkaroon ako ng pamilya, 2014 and then after 3 years, 2017 yun saka ako napasok sa Barangay Nutrition Scholar. In-appoint ako ng barangay captain namin and then until now, almost seven Galing. years na pala. Wow, Oo, grabe. galing. So yun, interesting yun, 'di ba? Paano pa na niya na-juggle Oo yung nga, eh, yung Yeah. parang iba-ibang roles. And ano po ang kasi ang tinatanggap namin is hindi salary. Kasi ano siya, napakaliit niya compare sa salary. Ang tawag lang sa natatanggap namin is honorary. So, mm, Hmm, parang ang ginagawa namin is, volunteerism, hmm. 'yun. mm, Kaya more on volunteer work Oh, yes. talaga. Kaya nakakaisip siyempre bilang ina, lumalaki yung mga anak. So, nung una hindi ko pa masyadong ramdam, ngayon medyo lumalaki na yung 2 kids ko. Lumalaki na rin yung gastos. Nakakaisip na humanap ng way para tumulong kay husband. Hmm, mm, Iba't ibang way, yung benta-benta, yun, na habang puwedeng isabay sa ginagawa namin sa barangay. mm, Matagal ko ng sinasabi gusto ko ng bitawan yung pagiging BNS, pero bakit hindi ko siya magawa, kasi parang nasanay na hmm, yung ano ko, nasanay na ako na gano'n. Yung lumalaki yung mga bata na inaalagaan namin hmm, sa barangay namin, maraming bagong bata, maraming naglalakihan na. Tapos 'pag makakasalubong kami, tawagin ang pangalan namin sa'kin, "Hi, Ate Idalyn." Parang nakaka-touch na, hmm. oo, wala kaming kinikitang malaki, pero May nakikita impact namin ka. na may itinatanim kaming ano sa mga bata. 'Yun, Hmm. mm. sila po. Pero paano mo And nalaman yung freelancing naman at napunta rin sa yes. writing? Yes, yun talaga yung pinakaano. Siyempre bilang nanay nga po nabanggit ko na naghahanap ako ng way kung paano makatulong kay husband and kung ano-ano ng sinubukan ko. Actually mababanggit ko rin po, sorry sa mga ano ng mga MLM, naging part din po ako niyan. So, Siyempre. hindi ko masasabing biktima or parang hindi naman siguro, hindi ko rin sila masisi kasi yes, business din naman yun. Yun talaga Pero yung model. sad to say hindi ako naging success dun 'no. So yun talaga yung isang nag-ano sa'kin na hanap ako ng ibang way online and then nag-start 'to sa alam mo yung nagtatanong ka kay Google, how to Mm, make money online. Hindi ko alam kung ako lang yung gumawa nun. Siguro pagiging desperada ka na kasi nga medyo nalulubog ka na sa pagkakautang because of that MLM. Ay hindi ko ayokong sisihin, masamang Hmm, maninisi. mm, hmm, Ah
wag tayong magbe-blame kasi lahat ng action na ginagawa natin, tayo rin naman yung tayo rin ang pumili na gawin at pasukin yun at tanggapin yun. Sasabihin natin na yes po yung word mo, Miss Connie, nagpabudol. Siyempre, Aray ko, may parang tinamaan desperada pala ka doon. parang desperada ka bilang nanay na, ano ba 'yan, gusto mo ngang tumulong sa asawa mo tapos ano 'tong pinasok mo. So, pagtatanong ko ng how to make money online, so siyempre si Google ang dami niyang suggestion. Online and offline yung na-curious ako dun sa sinabi niyang online. Sa online maraming way. Nakita ko yung paggawa ng project design, mga graphics. Ah, Tapos, nag-start din kaya ko nalaman yung mga yan is nag-start ako sa pag-join sa mga Facebook groups. And kung familiar kayo kay okay lang po bang magbanggit ng names? Sige lang. Kay Miss Mommy MK Bertulpo. Yes, ma'am. Siya yung group niya, FH Moms, yun yung una kong nasalihan. And then dun ko na nakita na may nakita rin ako dun suggestion na, mag-join din dun sa isa pa kung kilala niyo naman si JTL. Are you familiar with JTL? Yes, dun sa group naman niya, The Freelance Movement. Dun ko sila nakilala and then siyempre pagbo-browse hanggang sa hindi ko namalayan nagiging course hoarder pala ako. Bumili ako ng mga kurso na sabi ko, "Ano bang pinaggagagawa ko? Akala ko ba gusto kong tumulong, bakit bili ako ng bili ng course?" Pero hindi ko siya ano ba 'yan hindi ko namamalayan nagse-send na ako sa GCash pero in fairness naman Wait sa lang sis ha, anong year ito bale? After pandemic naman na siya. Tapos Okay. pandemic, mga 2020. Okay. Early Sige. 2021 pala yung mga gano'n. Sabi ko, Sige. sabi ko, akala ko ba gusto kong tumulong, bakit nagse-send. Pero in fairness, kaibahan dun sa in-avail kong MLM, itong mga course, learning siya. Sabi ko, wow, hindi ko 'to pagsisisihan kasi doon ko na tapos unti-unti yung sinasabi nilang mga niche, pipili ka ng mga niche. Napapunta ako sa copywriting kasi unang-una ko talagang love ang pagsusulat. Akala ko dati copywriting susulat ka lang ng kwento, yung pala iba pa siya sa content writing. And then dun ko nalalaman na may iba't ibang way ng mga writing. Pinasok ko din ang pagiging ghostwriting, yung nagsulat ako ng mga ano ngang tawag dun sa mga vlog, nagsulat ako ng vlog, pero ang nakalagay na writer is hindi ako. Na-publish siya, pero hindi ako. Sabi ko, okey naman kumikita ako, sabi ko, pero parang hindi masaya. Binabasa ko yung mga article, alam kong ako yung gumawa, pero hindi ako yung credit, yun. So, parang hanap pa ako ng ibang okey naman sumasahod pero maliit. Hindi gano'n siguro oo nga dahil local. Ayoko na bang na local nga. Kasi hindi ko pa na-experience na negotiate sa AFAM. AFAM? Ano, AFAM yung term. Pero hindi lang naman siyempre AFAM. Hindi pa ako nakaka-experience na makipag-negotiate. Although may LinkedIn naman ako, hindi ko pa siya masyadong pinu-push kasi, na lumiliko-liko na ako. Dahil through referral na rin, nakakatuwa din na alam niyo ba na hindi ako sa mga apply. Wala nga akong resume, eh. Ito nakakatawa dun, tinuturo naman dun sa mga nabili ko ng course na, i-optimize mo daw yung mga profile mo sa mga job platforms. Meron naman ako ng mga yun, Upwork, Fiverr, Indeed, name it. Meron akong lahat, pinagagawa ko dun. Pero hindi ko sila mga nabubuksan at hindi ko sila ma-focus kasi parang nalilibang ako yun sa tinuturo ng TMF, the freelance movement na pwede namang hindi ikaw ang mag-apply, ikaw yung lalapitan. Sabi ko, "Oo, Yes. nakaka-curious yun, paano yun?" Ta's yun nga sa unang-una is mag-o-optimize ka ng profile mo and alisin mo yung mga laman ng profile mo na alam mo kung mahilig kang mag-rant, alisin mo yung mga negative posts.
True. Oo, Oy, makinig ang kayo mga kapatid ha. Importante yung tip na yun. yes. O kung talagang gusto mong in fairness din natutunan ko rin 'yun sa MLM. Ah, kailangan yung profile mo is malinis, na wala yung mga negativity. Yes. Ike-credit ko rin naman sa kanila yung natutunan ko din naman yun sa positive side. Ang isa pa is yung pakikipag-network. Network, hindi network marketing, yung pakikipag, alam mo yun, kung dati-rati ang arte-arte kong tumanggap ng friend request, ang mga hindi ko kilala, sasabihin ko, "Sino ba 'to? Sino ba 'to?" Tapos, ide-delete ko pa yan, hindi ko naman yan kilala. Dati-rati ang friend ko nasa 300 something lang, pero itong Facebook account ko way back 2008 pa siya, college time ako, medyo nag-late ako na college, eh. Tapos ayun nga, nasaan na tayo? I'm sorry pero masyado pala ako madaldal. Okay Kerry, lang. maganda yan. Maraming makaka-relate dyan. Ayun, yun nga dahil nga hanap ako ng hanap ng way, balik tayo dun sa courses, hindi ko na lang siguro banggitin yung mga courses kasi siyempre para saan. 'Pag mga natututunan ko sa courses is yung pagpili ng niche, ah, mas nagustuhan ko yung writing. Yes, nabanggit ko na rin yung writing. Pero yun nga, nalaman ko na ang writing is may iba't ibang, ano bang tawag dito, term? Mm. Nagawa ko na rin yung bukod sa ghostwriting, naging content writing din, naging content writer. At hindi ko namamalayan na naging job ko na rin pala yung pagiging SMM. Nag-manage ako ng social media ni client. Yes, Pinoy din, Pinay. And ako yung gumagawa ng mga ipo-post sa account niya. Binibigyan niya ako ng access sa page, then ako nagpo-post. Ang tawag pala dun, hindi ko alam na yun pala is SMM. Kasi nagre-reply din ako, nag-e-engage din ako gamit yung Profile. kanyang account. And then, in time, habang tumatagal, unti-unti kong nakikilala yung freelancing talaga na ito yung freelancing, yung wala siyang time tracker, walang yung work at your own pace nga, kaya ko din nagustuhan ang pagsusulat. And hanggang sa nakilala ko ang copywriting. Ah, Parang nag-start ako diyan gawa ni if you know Raf Marabot, Manabot. yun. Nag-enroll din ako sa kanya, ay naku talaga masyado akong ano sa mga enroll. Pero siyempre nanay ka, i-a-avail mo yung mga affordable price, 'di ba? Eh, yung 7-day challenge sobrang affordable niyan. So, dun talaga mas nag-boom yung ano ko na, okey ang copywriting. Kasi copywriting is hindi lang siya basta pagsusulat ng parang content, hindi siya content. Actually, may dalawang klase siya, um, long form and short form or short form ng copy. Yung long form usually 'yan sa mga emails. Tina-try ko siyang aralin, pero parang sa level ngayon is dun muna ako sa short form. Ang hirap naman na i-ano na, magaling ka kaagad, siyempre hindi. Everyday meron at merong bagong natututunan. Hmm. At isa pa rin 'yan sa characteristic ng isang freelancer, laging always empty your cup. Naging tanggapin Hmm. natin yung may nabasa din ako, the more you know that you have so many things that you don't know, Mm. something like that. Ang galing, sabi ko, Ayan, kaya ngayon dami mga tips. Ang dami mga ay, tips na naririnig natin kay Oo. Miss Idalene. Hindi, So, maganda yan. yan ang reason bakit kailangan kilalanin natin yung guest Yes. kasi through their stories, hindi naman kailangan directly, ito yung gawin nyo eh. Makikita nyo yung kung ano yung mapupulot nyo. Ano na yan eh, magandang tip na yan, learning na yan coming from people na talagang may Who've been experience there. na. Oo. Oo. yes Yan. po. Although hindi naman ako gano'n na successful, naku, manifesting pa lang, pero siguro dahil nag-e-earn ng learnings para sa isang nanay at isa pa sa natutunan ko, wala din sa edad ang pag-aaral talaga. Yes. Hindi Yes. porke medyo umaangat-angat na yung edad natin is hindi ka na tatanggap ng panibagong learnings, yun. Yun lang po muna. Baka gusto mo madagdagan pa. Shout out natin yung RC Sisters, yung Scale Slay. AI copywriting, o, di Ay, ba? yes. Ay, muntik na rin ako mag-enroll diyan, medyo hindi ko lang kaya.
O, 'di ba? Nakarating sa radar niya. Yes, follower ako ni Miss Na-interview na rin Malinda namin at ni Miss sila dito Trixie. sa na-interview na rin namin sila Follower dito na ako before. follower nila ako na magkapatid. Naku, basta mga Oo. copyright ng Ah. si Mark Darwin Balasweet, si Miguel Campaner, ay Sina maka-imagine. Alan Ngo. Alan Ngo, email marketing naman siya. Oh, di ba? Parang galing kayo sa tribe? Sa Yes. tribe nga kami. Tribe kami. Kaya pala. Wow! Ako naman po is nasa free community lang. Okay lang, Hindi. kita mo, para sa viewers namin, hindi nyo kailangan mag-enroll. Yes. Just learn to be resourceful. Tsaka may mga group din At saka talaga. doon sa free community pa lang, naku, ang dami ko Yes. na natutunan doon talaga. Start Super lang kayo thankful dun ako sa free guides. Ano na eh, Yes. tapos Yung i-implement nyo panonood ng mga lang. yung panonood ng mga interviews, Yeah. na-inspire ako dun sa mga guest Yeah. na gusto kong i-sample itong si Miss Carpio, si Michelle. Anong pangalan? Oo, Michelle. Oo nga, Na tama. napanood ko lang siya sa interview. Ngayon, oh my gosh, bonggang-bongga na siya. Sabi ko, Yeah. wow. Sobrang swerte talaga ng mga aspiring freelancers these days kasi talagang yung resources talaga are all. Isusubo na lang. Yes. Isusubo na lang talaga. Yes, my goodness. So, if nandun kayo sa The Freelance Movement na workshop, yung free workshop, check nyo rin kaya yung image doon. Kasi may mind map pa ako ng mga unang phases doon. Yung 7 phases to 7-figure freelancer. Yun ang unang-una kong pinanood, 7 Faces. May mind Parang map gusto ko pa ulit ako doon. balikan. So, yun. Anyway. Galing. Ayan, sige. Ito na lang. Are there any tips you can suggest to build and maintain strong relationship with your clients? Syempre, ang pagiging regular communication. Yung pakikipag-communicate. Usually kasi ang client hindi yan masyadong, "Hey," hindi yan magtatanong, "Oh, Idalyn, tapos na ba yung ganito? Idalyn, tapos na ba?" Hindi, nakakatuwa, sinabi niya na, nakakatuwa kasi kinukusa mo, hindi ko kailangang iutos sa'yo. And sa process ng ginagawa ko sa kanya or sa kanila, no, mas napapansin ko na mahalaga pa rin yung may relationship kayo na yung hindi ma'am, sir ang datingan. Yung friendship. And then, yes, tinatawag mo siya sa first name basis, pero ano naman yung respect mo sa kanya bilang siya siyempre yung boss mo, pero hindi kayo nagtatawagan ng boss or kung ikaw yung ano niya. Yun na yung magiging suggestions ko na or puwedeng advice na better communication talaga palagi. Ikaw yung ikaw talaga yung makikipag-communicate, hindi naman kailangang maging makulit ka. Yung may isang beses ka lang magme-message, okey na yun, intindihin na nila yun. Lalo na't busy din talaga ang mga clients. Yes. Ay, bali sis, currently local yung client mo? Yes po. Hindi pa foreign yan? Hindi pa. Pero yun nga mga kapatid, yun yung point doon. Para kasi 'di ba may mga nasanay sa atin yung mindset na, "Ay hindi na lang, ayoko na lang magsabi." Parang nahihiya maging open. So dito sa freelance world talaga, kasi online tayo nagwo-work, wala tayong choice kundi maging mas open nga sa pagdating sa communication kasi otherwise, lalo na yung iba, 'di ba? Yes, Magra-rant na lang sa social media, wag niyong gawin yun kung may problema kayo sa client niyo. Tsaka to add din, magbigay ka ng boundaries. Mag-set ka ng boundaries na ang ganda ng mga tips mo. Siguro kasi nga nararanasan ko siya. Nung una-una, nung mga first time pa lang ako nagka-clients, wala akong boundaries. All out ka. Kahit alam mo yun, gabing-gabi, magme-message siya kasi Pinoy siya pero wala siya dito sa Pinas, nandun siya sa kabilang panig. So, ang oras niya is ibas dito. Ang gabing-gabi na sa'tin, tulog na ako, magme-message siya. May tinatanong siya, ano 'tong sa article mo, baka puwedeng pakipalitan, bla bla. Yun yung time na ghostwriter ako. Sabi ko, teka, kasi dito ko lang nalaman na hindi kasi ako nag-set ng boundaries.
Yun isa pa Yes. rin pala yun talaga sa ano buti yung client ko ngayon talaga sila na rin yung nagtuturo na kailangan mag-set ka ng boundaries, hindi puwedeng porke ano may message ka kaagad ng bigla-bigla, kailangan may boundaries talaga. Yun, yun lang po. Galing. Hindi pa kami nag-aano niyan, eto, Q&A portion pa lang 'to. I hope you're getting these tips na sinasabi ni Mm. Idol. Story pa lang 'yan, my goodness. So ayan, Parang hindi halatang kinakabahan. kaya Kasi pag 'yan. passionate ka dun sa shine-share mo, Um, wala talaga, hindi at papasok saka yung true to ano. life din. Yes. Mahuhugot Nararanasan. talaga. Yes, So ito true. naman, next question siguro bago yung faith-related questions. Looking back at your freelance journey, what projects or accomplishments are you most proud of and why? Yan. Ano po, yung nag-intern ako, yung nag-offer ako ng pro bono. Dito sa pag-intern ko, hindi naman hindi ako apply. So bale meron lang akong ayun, isa pa rin po sa kagandahan na nakikipag-network ka sa co-freelancer mo is ayun, puwede ka ngang i-refer. Meron akong siguro nakilala ko siya is August last year. Isa siyang, freelancer and then lagi ko siya nakakakuwentuhan. Madalas magko-comment sa post ko, nagko-comment din ako sa post niya. And then naging classmate ko siya dun nga kay Raf, sa Copywriting Dojo. And then tapos nagse-share siya ng ano and then isang araw hindi sabi niya, "Hi Ide," sabi niya, "Busy ka ba? Meron lang sana akong i-offer sa'yo kung okey lang, internship daw." Pero hindi ito paid ha, baka gusto kong linawin sa'yo hindi ito bayad kasi startup pa lang daw yun yung pag-i-internan ko. Nagkataon naman that time wala akong racket, wala akong tanggap na pag-design kasi raket-raket ako nun ng pagtanggap ng design, natutuwa ako dun sa paggawa ng mga poster. So yung ano ko, sabi ko, "Sige, go game, wala naman akong tanggap ngayon." Game ako diyan. Tapos sinabi din niya, nilinaw din niya na, hindi naman kumbaga hindi time tracker, ganyan. Tapos marami din daw akong puwedeng matutunan at kung sakaling nagbi-build ako ng portfolio, which is hanggang ngayon walay pa rin ako. Gustong-gusto kong gawin pero hindi ko pa siya maumpisahan, ang paggawa ng portfolio. Kasi sabi ko, 'pag magagawa ako ng portfolio mag-a-apply ba ako? Parang gano'n. Pero sige, puwede rin naman kasi freelancer ka nga, 'di ba? Dapat talaga kung ano yung mga dapat meron ang freelancer, dapat talaga meron ka. So, sige, push, sabi ko. Tanggapin ko 'yan. Basta yun nga, alam naman niya na during daytime ay hindi ko kaharap ang laptop. During daytime talaga usually nasa field ako, nasa labas. And although buti na lang lumalaki-laki na yung anak ko, nasasanay na sila na aalis ako palagi. So yun, sabi niya, "Sige, intern ka and then wala kang bayad, nililinaw lang walang bayad siya." Pero ito yung nagiging proud ako kasi mas dun ko na nakikita na meron akong natututunang bago na puwede kong i-apply at idagdag siya sa offer ko. Actually ka-update ko nga lang nung Facebook cover photo ko na inilagay ko din yung ang lead generation. Kasi sa ngayon, 'yan ang ginagawa ko ngayon kay client, ang mag-lead gen ng organically, hindi ka gagamit ng any tools kasi hindi aminado talaga ako, medyo banu tayo sa tools. Oo, sabi ko kaya possible pa rin kahit hindi ka techie, Mm. possible na kikita ka dito online na basta meron kang wifi, yung internet or meron kang laptop. Kahit hindi ka gano'n ka-techy, sige, kikita at kikita ka. Kaya sabi ko, sige nakakatuwa, natututunan ko. And then yun nga, ang kagandahan din, open din yung clients. Yes, tinuturuan ko ng client kahit intern pa lang ako kasi ang pagiging intern, ang dami kong natututunan. At ang isa nakakatuwa dahil course holder ako, may access ako sa mga courses na binebenta nila.
Yun. Yun ang isang parang yun palang panalo na ako dun. Yun lang. Oh, 'di Kaya ba? proud ako dun. Mm. 'Di ba? Same tayo ng reason yun yung reason ko kung ba't gusto ko coaches and course creators ang clients. Kasi may Yes, access ka. May yun dun totoo. ako nag-start. Ang galing, 'di ba? Sabi ko, nung una, 'di ba tinatanong kailangan choose your target market, 'yan ang turo ni JTL. Choose your market. Eh, sabi ko, ang daming market, sino ba talaga? Ano ba talaga? Una, nag-e-com ako kasi fan ako ni Fred Mosqueda. Ah, e-com siya eh. Kaya lang e-com, masyadong malawak. And then, ano bang product ang ipopromote? Anong, sabi ko, hanggang sa makilala ko nga si Mark Darwin. Sabi ko, parang, ang pogi naman ito. Sabi Iba-iba, ko na naging eh. iba-iba yung reason eh. Iba-iba yung driving factors Sabi ko, ang pogi So, naman ito. yun mga kapatid, yun yung sinasabi namin dito sa channel na 'to. Yung 'pag kunyari kukuha kayo ng, target na target clients or target offer or target niche, parang i-consider niyo na kung ano yung mga passion niyo sa buhay, mga hilig niyo sa buhay, 'di ba? Truth. Mahilig kayo sa music, baka mga musicians ba 'to ang mga target clients natin, yung something like that. Kung ano na yung trip niyo, in short. Yun na yung At, para hindi na yes. mag-feel na parang like work yung Yes. ginagawa nyo. Hindi mo feeling na empleyado ka. Na-enjoy mo yung ginagawa mo kahit isipin mo na, wala pala akong bayad dito. Oh my gosh. Pwede rin yun ito pogi to. Joke. Ang pogi nito. Mga pogi lang ang clients Oh, na si hanapin Coach ko. Aaron. Ay, naku. Naalala ko Pogi-pogi dun niya. si Jan Briones. Tawa talaga. Tawa ako. Si Miss Jan Briones. Gusto ko din siya. Sa naman siya, sa LinkedIn. Ay, nakakatuwa. Nakakatuwa naman mga binabanggit niyang pangalan, mga pina-follow ko talaga sila. Anyway, sige, move on tayo sa questions na may faith related na. So, eto naman Oh, yes. muna. Sige, have there been challenges in your freelancing journey that led you to your spiritual growth? If yes, can you share examples? Challenges. Naku. Ah, medyo parang medyo naano ko diyan sa tanong na 'yan. Puwedeng tumingin ako do'n sa kodigo ko. Sige lang. Go lang. Ayan. Yun nga, as a freelancer writer before, then nabanggit ko naging ghostwriter ako. I encountered a period talaga, hindi lang period of financial struggle due to irregular work and client delays. Yung hindi siya regular magbayad. Siguro nga kasi nga wala akong boundaries. Tapos nacha-challenge yung natututo din ako na sabi ko, "Lord, ano ba 'tong pinasok ko? Tama ba 'tong pinaggagagawa ko? Ano ba yung mga bagay na dapat ginagawa ko para mapanatili ang aking pananampalataya kahit parang sa kabila ng kakulangan na sa pera. In this way, I can actually reflect sa mga bagay na makakapagpalakas pa ng aking pananampalataya at alam mo yun, malaman pa kung ano ba ang aking purpose sa aking freelancing career. Yung struggle na ako sa pera, tapos sabi ko, hindi pa ako binabayaran, my gosh. Tapos, Lord, natututo talaga ako na tumawag sa kanya. Ano ba, tama pa po ba ang pinagagawa ko? Then parang lagi ko na, sige lang, Idalyn. Meron kang patutunguhan diyan. Para ka lang nagtatanim. Yun yung parang naano ko na, okey siguro nga may plano si Lord. May plano siya. Sabi ko, "Lord bigay mo yung clients na hindi ayoko na magpaka-hypocrite ako." 'Di nagpe-pray talaga ako nun. Bigay mo sa'kin yung clients na dream kong makatrabaho, mga gano'n. Although tinatiyaga ko talaga yung clients ko noon na although delay siya magbayad, push pa rin. And then humihigpit lalo yung believe ko na, Lord kaya ko 'to. Alam ko may plano ka. Alam ko may balak ka para sa'kin. Sige tanggap ko kung ano man yun. Ikaw na po ang bahala. Iyon. Parang na-curious ako. Client mo pa rin ba yung delayed yun? Hindi na, Ayun, nag-break na okey na. kami.
Narinig ka Nag-break na ni na kami. Lord. Nag-break na kami. Actually, siya rin yung nag-ano sa'kin na nagso-sorry siya kasi nga hindi na rin daw niya ma-publish yung mga pinapadala kong article, ang dami na, tambak na daw, ganyan, ganyan. So, sa isip ko, thank you. Thank you kasi makaka-focus ako sa iba kasi sabi humahanga ako dun sa napapagsabay-sabay yung clients, eh. Pero ako kasi, alam mo na bilang nanay ka tapos may iba ka pang responsibilidad during the day, hindi ko pa talaga kayang pagsabay-sabayin yung clients. Buti nga ngayon wala kaming meeting nung current client ko ngayon, eh. Hmm. Buti nga wala kaming meeting ngayon. Ayun. Para dito Amen. raw yun. For our Yes. viewers, we are recording. This is a pre-recorded session. But please feel free to ask your questions, share your thoughts, either dun sa chat or dun sa comment section. Kahit na replay to, we will answer you, we will connect with you. So don't hesitate. Ayan, so next question naman tayo ulit. Do you have like a specific prayer or ritual that you do before starting your online work or o kaya new freelancing project, kanyan? Ritual. Mm. Actually, wala namang ritual. Pray lang talaga na guide niyo po ako. Wala akong matatawag na ritual, something like that. Bilang Catholic, siyempre andun tayo, mahilig tayong mag-pray and natutunan ko na hindi lang magpe-pray dahil humihiling ka. Mm. Magpe-pray ka rin kapag magpapasalamat ka. Yun talaga laging grateful sa lahat ng natatanggap mo, nararanasan mo. Grateful lang talaga sa Lord, thank you sa lahat. Kahit problema pa yan, Lord, thank you sa problemang 'to. Alam ko walang problemang hindi masosolusyunan. Kung kung hindi ko man 'to masolusyunan, hindi 'to problema. Yun lang. Mm. Oy, may Ganda tips na yun. naman yun. Ah, So, eto pa, may isa pa akong question na actually parang bigla akong naisip na idagdag mo kung saan yung mapupunta no. yung first question na to na I don't think na add ko sa document namin. Pero gusto ko pa rin tanungin na if you're able to actually witness one of the Bible stories so as to understand it deeper, which one you would like to go back to? Parang yung show ng Woo! bata, ano yung Superbook ba yun? Or yung isa pa? Flying House saka Superbook. Superbook. Ayan, yan. Naku, Kung Meron meron ba? kang may chance ka. ano ba? Siguro yung bigla kong naalala kasi magho-Holy Week 'no. Mm. Um, yung yung, pagdurusa ni Maria na nakikita niyang nasasaktan si Oo. Jesus. Oh, bilang Grabe. ina, ang sakit-sakit nung yung ngayon pa nga lang, I want to share. I have 2 kids na-share ko na yun. Yung eldest ko is, operada siya, 'yan, because pinanganak ko siya na may lip and palate. Mm. So, pero okey naman na siya ngayon, grade 5 na siya and, pero andun yung palaging takot ko na siyempre bilang nanay, ayaw mong masasaktan ng anak mo pero habang lumalaki siya alam ko na yung challenge na yun is hindi siya kumbaga hindi ko siya maiiwas. Yes. Kasi Mm. pinag-aaral ko siya sa public school, sa normal school siya. Yung parang Yung bigla worries, kong di naalala ba? yung worries ko, yung takot ng isang ina na makita na nasasaktan ng anak niya, Mm. yun. Parang bigla lang pumasok sa isip ko yun. Hindi ko rin yun prepare. Oh, 'di ba? Yun, Ayan. impromptu yan. Kanina ko lang talaga Talaga. siya naisip. I-a-add ko na 'to sa future kasi nag-aano kasi kami Oo. kanina, parang nagba-Bible in a year. Kasi may mga parts sa Old Testament na parang, Mhm. Oo ganito nga ba 'no, si what Lord? if? Oo. Parang parang Ang hindi mo galing. masisisi yung view ng ibang tao na parang si Lord ng Old Testament compared sa New Angry. Testament. Oo, magkaiba na parang. So, parang Yes. nag-isip ngayon, sabi nung husband ko, minsan gusto kong malaman kung
ano yung buhay nung iba, yung lalo na yung si Priest, si Aaron yung nag-create sila. Kasi parang ang last na episode na napakinggan namin is yung gumawa sila ng golden calf. Kasi ang tagal ni Moises na nakikipag-usap kay Lord. So, itong mga tao, gumawa ng golden calf. At di ba si Pala Aaron, desisyon. tapos si Aaron, di ba siya yung priest, yung anointed priest. Tapos sabi Aha. niya, gusto kong makita si Aaron, bakit siya nagpagawa? Alam mo, inapush siya ng tao, siya yung priest, 'di ba? Na magtunaw ng ginto, gumawa ng so parang kaya False naisip ko, idol. Oo. oo, yun. Kaya parang nag-tick na, Sa magandang ano sa old yan. siya, Oo. Kumbaga, kahit sa Old saang part Testament. ng, kahit saang part ng Bible, saan yung gusto mong part na curious kang balikan kasi parang aside sa, 'di ba? Kumbaga kaya yung hindi ko alam kung familiar ka sis Idalin sa sa The Chosen. Kasi nagiging popular na show siya kasi minsan Mhm. nakaka-relate tayo sa pwedeng maging backstory ng each Movie po ba disciple. 'to? Series, Movie? series. Series. The Chosen? The Chosen. Series. Kasi hindi lang siya story Hahanapin. sige go. Hindi lang siya story ni Jesus, story din siya ng mga disciples, tsaka yung mga nakakonect sa story, ayan. So The yun, anyway, Chosen. sorry. Na ano lang ako. Sige, Sa Mary lang. so nagulat ako may pa-impromptu. so ayan, sige na. Dako na tayo sa main topic para hindi na magtagal. Again, ang topic natin is 5 effective ways to overcome procrastination as a busy freelancing mom. So, sige, Idolin, take it away. Backstage lang kami. Okay. Hello, hello. Okay, meron ako ditong, prepare, na 5 effective ways to overcome procrastination as a busy freelancing mom. Ang mga share ko is usually, true to life, na-experience ko na and kasalukuyan ko rin siyang ginagawa. Paano ko ba napapaghati-hati yung oras ko? Paano ko ba napapaghati-hati na, "Teka, ang dami ko pang gagawin." Bukod sa outside ng freelancing world, nandito ako at, lalo sa araw parang 'pag pinaghati yung sa araw ibang katauhan and then pagsapit ng gabi nagiging ibang tao ako. And then 'yan pero 'pag dahil dun dumadating yung time na siyempre tao lang tayo 'no, nagkakaroon tayo ng procrastination and from the word procrastination, ano nga ba ang procrastination? Yung 'pag gagawin mo na, teka mamaya na lang, "Ay ano ba gagawin ko na ba 'yan?" Okey. Meron tayong, actually ginagawa ko siya sa kasalukuyan. Unang-una, number 1 kong tip is set realistic goals and deadlines. 'Yan talaga kapag gumagawa ko ng, dapat matapos ko 'to ngayong oras na 'to or within 15 minutes or within 20 minutes or within 2 days, within 3 days. Tapos kailangang isulat ko na rin unang-una kasi talaga kailangan mong magsulat. Isusulat mo siya talaga, siguro ewan ko kung ako lang old school ako na more on sulat talaga ako. Aminado ako hindi ako gano'n kagaling sa tools. Although maraming ang online ng pagpo-project management nung mga pinaggagagawa natin. Puwedeng i-ready mo siya sa laptop or sa cellphone, pero mas prepare ko talaga yung pagsusulat. Dito yung ibe-breakdown mo yung malaki, paliit na projects or bagay na dapat mong tapusin. Unahin mo yung alin ba yung mas importante hanggang sa pinaka hindi naman gano'n kaimportante. Dahil dito mata-track mo sila kapag inuna mo talaga yung breakdown mo yung malalaki, unahin mo yung maliit, maliit muna and then hanggang sa mamalayan mo, go ka na sa palaki. Yun talaga, this will make them seem less daunting and help you stay on track. Yan, and then go na tayo sa number 2. Sa number 2 is isa rin 'to sa pinakamahalaga, schedule your work time. Kapag talaga hindi naka-schedule ang mga bagay na pinaggagagawa natin, natutulala na lang talaga, nakakapatulala na, teka ano ba 'to, ano ba 'to? Yung 'pag may bagong dumadating na projects or trabaho tapos hindi siya naka-schedule sa calendar mo or hindi siya naka-schedule sa sulatan mo.
Naku, ano ko talaga. Block out specific times in your day for work, just as you would for any other appointment. This will help you stay focused and avoid getting sidetracked. Kapag kasi naka-schedule yung mga ginagawa mo, let's say, aalat ka ng time para sa mga bagay-bagay, like, pagising mo sa umaga, o ganitong oras ako magluluto, magpe-prepare ng kids pagpasok sa school, tutulungan si hubby pag-prepare pagpasok sa work, and then hanggang sa paglilinis ng bahay, lahat yan naka-schedule. Kasi, aminado ko na yung mga list or to-do list ko, hindi ko siya nasusunod, or puwedeng hindi mo rin masunod ang exact time, pero nakakatulong siya talaga na gagawa ka ng schedule sa iyong mga gawain. Okay na tayo sa number 2. So, go na tayo sa number 3. Create a dedicated workspace. Ito talaga napakahalaga. Etong space ko, although hindi siya gano'n kabongga, hindi siya gano'n kaganda, kaya na nakikita natin sa Pinterest or gaya na nakikita natin sa mga successful freelancers, yung may mga magandang setup ng kanilang PC, ng kanilang lighting or ng mga sounds. Pero kapag nag-create ka ng isang space sa bahay mo, lalo na't isa ka ngang freelancing mom, naku, yung diyan ka lang talaga sa puwesto mo. Or meron din naman akong nalalaman na, um, any part of their house is, dun sila nagwo-work. Puwedeng sa kusina, puwedeng sa salas, puwede sa kwarto. Pero para sa'kin kasi, ang isa sa effective ways din talaga para hindi ka mag-procrastinate sa gagawin mo is diyan ka lang sa isang puwesto mo na naka-dedicate ka lang talaga, diyan ka kikilos. 'Pag pumesto ka na diyan, umupo ka na sa trono mo, ang tawag ko kasi sa inuupuan ko is trono. Once na nakaupo na ako sa trono ko, start na ako ng work. Alam ng kids ko, although lalapit sila, tamang tamang, sisilip, "Ma, what are you doing?" Gaganyan sila, and then they will go, alam nila na busy ang mama nila. Okay. Next, go na tayo sa number 4, eliminate distractions. Oh, naku sa distraction talaga. Napakahirap lalo na sa ating mga nanay, napakadaming distractions. Pero isa sa share ko ay pagto-turn off ng phone notifications natin. Parang ano weird 'di ba, na kailangan nga naka naka siyempre kahit gumagamit tayo ng PC or laptop, andiyan din karatig din natin ang ating mga phone. Puwedeng may mga importante or emergency. Pero for me malaking bagay yung naka-off yung mga notification. Tapos dito sa laptop yung mga browser ko, kung ano lang yung kailangan kong nakabukas na tabs, sila lang yung nandiyan. Kasi once na nandiyan ka na sa work mo, gumagawa ka let's say for example, gumagawa ka ng copy, and then bigla mong o-open yung Facebook or your Instagram or yung iba pa, kung na makakasira sa focus mo, ay naku, promise, sira na talaga. Magkakaroon ka na talaga ng procrastination talaga. Ang hirap talagang kalabanin 'yan. Although, yes, malaking bagay yung aalisin mo yung mga distractions. Turn off hangga't maaari hindi mo bubuksan yung mga apps na hindi naman, wala namang kinalaman sa work na ginagawa mo. And last but not the least is, ewan ko kung ako lang gumagawa nito, pero reward yourself. Yan ang number 5 natin. Reward mo yung sarili mo. Set small rewards for completing tasks or reaching milestones. This will help you stay motivated and on track. Ano mga example na pwede mong i-reward sa sarili mo? Kain ka ng masarap? Yeah, unang-una talaga yung pumapasok talaga sa isip ko yung kakain talaga ako ng masarap. What were anong puwedeng example ng kakain ka ng masarap? Siyempre kain ka ng ice cream, kain ka ng mga desserts. And next, pinagagagawa kong pang-reward ko sa sarili ko, ako lang ba 'to? Nanonood ako ng K-drama, C-drama. Isang episode kapag katumbas ng matapos kong task, alam ko na napakaimportante, and then
Yung feeling ko, wow, kailangan ko ng reward. Kailangan ko ng reward kasi tapos ko yung task ahead do'n sa dapat na hindi ko pa siya natatapos. At kapag ginawa mo yun na nire-reward mo yung sarili mo, parang mas na-e-excite ka na mas gumawa pa ng mas better dun sa kung ano yung nagawa mong task before. Kasi naiisip mo once na ni-rewardan mo yung sarili mo, "Teka, gagawa ako ng panibago." And then another reward na naman yung matatanggap mo. So for that, ayun, malaking bagay talaga siya. Oh yes, ang hirap-hirap labanan ng pag-procrastinate, promise. Lalo na alam mo yun, hindi lang naman ito yung ginagawa mo sa buhay. Pero napakalaking bagay yung magkakaroon ka ng, ways or step by step na makakatulong sa'yo para malampasan mo yung negativity ng pagiging procrastination pagpo-procrastinate. Yun. Yan lang for me and that's it. Thank you so much for for listening or watching my yun, thank you. That's it. Yay! Oh, 'di I ba? hope you learn. Hindi ka nag-iisa dun sa ano, parang, "Oh, okay, drama time." Oo, sasabihin ko na, may nakaka-relate diyan. Kasi after ano, yung parang sobrang focus ka sa work, yun tatayo na ako, maririnig na ako ng mga kids, "Okay, K-drama time." Minsan C-drama. Sabi ko nga lately C-drama ang kinakaadikan ko ngayon, eh. Ayun. Ang galing. Grabe, super ano lang 'yan, simple tips, pero actually ang siguro feeling ko ang pinakamahirap diyan yung ano, yung schedule your work time. Yung number 2, Oo. totoo. Para i-schedule Nahihirapan mo ako siya. until na Oo, nahihirapan ako kasi before ako matulog, nagpe-prepare ako ng ano niyan, List. pambukas. Pero 'pag kinabukasan, hindi ko na siya nasusunod pero pinipilit ko na magawa ko yung mga yun kahit hindi sunod-sunod dun sa inalat kong time. At least, che-checkan ko na, nagawa ko 'to, puwede na, puwede na. Kasi ang mahirap kasi diyan, like share ko rin yung sa ano kasi bilang nanay, Yeah. saka bilang nagrerebelde minsan sa mga task. Ewan ko lang kung may makaka-relate na mga kapatid natin diyan. Alam mong may deadline ka, 'di ba? Ganito yung senaryo. May deadline ka, pero parang minsan ang gagawin mo, gagawa ka ng Minsan ibang bagay. Parang minsan tinotoyo ka. maglilinis muna ako, para busy Oo, ako. 'Di ba parang mag mag nagkakaroon ng alibi, ng excuse. magtitiklop muna ako ng damit, Ang yan, weird din 'no? Parang true. pinalitan ng kabisihan na so Tapos yun, 'pag parang alam mong be malapit na mindful. malapit na yung deadline, saka ka naman ngarag. Oo. Oo, ay na. So, hindi perfect, pero it works, mga kapatid. Ayan. So, Yes, Sis Belle, ikaw na, it's your turn naman. Dako tayo sa fast Yes. Q&A round. Ito yung ating fun round para mas makilala pa natin si Sis Idalene through her answers. Okay? Okay, first question, Sis. Reading or listening? parang for me, listening. Diet Gusto or kong makinig. exercise? Okay, diet or exercise? Exercise, ayokong mag-diet. Texting or calling? Call, tamad ako mag-text. Do you sleep with lights on or lights off? Pareho kasi basta't antok na ako, makakatulog na ako. Masa ka Both. pala, masa. Masandal lang. Ayun na. True, uub na lang ako, tulog Oo. ako. Okay, next question. What would you do if you won 1,000,000 pesos? Actually, ang milyon maliit lang yan, eh. True. Akala ng marami malaki. So, yun iniisip ko din yan, anong gagawin ko 'pag nanalo ako ng milyon? Kapag siyempre iisipin natin bumili ng bumili, hindi, mabilis yan mauubos. Invest ko siya sa alam ko na puwedeng mas tutubo pa siya. Like example na hindi na MLM ha, dun tayo sa MP2 or something na alam naman natin na, May hindi siya returns. hindi siya yung may return siya, yung babalik at babalik sa sa'yo, yun. Yes. Naano ka na talaga, napasok ka talaga. Di bale, hindi ka nag-iisa. Maraming Feeling ko mga kasi
Feeling ko kasi katatapos ko lang kasi nung pageant na sinalihan ko, nasa Q&A pa ako. May sinalihan kasi akong pageant before, kung kailan Wow, nanay na. nice. Ah, Hindi mo na ikwento kanina yan sa ba't personal wala story Oo, mo, ano din, ha? nasa background ko yung Yung naka-blurred sash. pala ako. Yung sash. Oh! Anong Pero pangalan? hindi ko nasungkit yung corona, first runner up lang si Inday. Ay, anong pangalan ng pageant? Miss ano Ginang yan? Kalipi, kasi Oh, di pangginang siya. oh, di ba? Ang Laban na laban, kahit hindi kagandahan. Dinaan ko sa Q&A, oh my gosh. ay, ang mudra natin. Yun lang. Biglang nag-share ng pageant. Dapat sinabi mo yan sa accomplishment mo kanina. Kahiya-hiya nga yun, kinahihiya ko yung sa sarili ko, Diyos ko po. Hindi ba? Maganda yan ba kaysa may mga ano ka, what if, oh, di ba? Oo nga. And then sabi ko, nakatulong din yung pagiging mahilig kong sa mga conversation. Yung kagaya yung bigla-bigla kang tatanungin ng topic. Actually, gusto kong aminin na kababasa ko lang nung topic ng ngayong gabi, pagdating ko pa sa bahay. Kababasa ko lang yung chat ni Miss Chris. Sabi ko, ito yung topic ko pala. Sabi ko, okay. Gawa-gawa. Okay. Parang isipin ko na nasa Q&A ako ng pageant. Oh, di ba? Oh, ito pa, next question. Thanks for that wonderful question. Ito, Thank you. The last book you've read or is still reading? Ito yon. Tanen! Super happy ako na Ah, nabili ko siya. Atomic Hmm. Habits. Dati-rati Yes. kasi, nakikibasa lang ako, kaya hindi ko siya matapos-tapos. Ngayon na-avail ko na siya, sabi ko, "Wow! Eto pala yun." Dumating ang aking husband. Eto galing siya commercial. Ayan, eto pala yun, napakaganda, napakaganda. Hindi lang siya talagang dito ko rin nakuha yung yung reward ng Mm. sarili. Nandito ko rin siya nakita. And then yung pag-set ng Task. smaller task, Mm. dito rin. Yun. Ang ganda-ganda Yes. ng Highly Atomic recommended yan Habits. mga kapatid ha, sa mga kapatid Yeah. namin na kasi pag freelancing tayo, ang lakas talaga ng temptation na anything True. goes. Tapos, ano nangyari sa araw ko? Yes. Yes. Yung minsan nagi-guilty ako buong maghapon, halimbawa buong maghapon wala akong layas, wala akong activity sa barangay. Buong maghapon pahiga-higa lang ako with my bunso. Sabi ko, "Teka, ano nang pinaggagawa ko? Nanonood ng K-drama. Teka, wala naman akong ginawang magandang task, bakit ako nag-K-drama?" Yun, parang inaatake lang siyempre tao lang tayo, inaatake tayo Yes. ng Yes. pero minsan Okay. nagi-guilty ako, "Sorry Lord, babawi ako." Ganyan ako. Hindi, ano daw, sabi nila, ganyan din ako, parang anong ginawa ko sa araw ko? Pero ang iisipin mo, like you spent your time with the kid. So parang nagbi-build ka rin ng memories, 'di ba, with Yes, your child. So ang parang sarap. be gentle din naman kapatid, hindi naman sinasabi na work, work, work lang. Be Work, gentle work, with work ka your lang, hustle ka lang, ganyan. 'yan. Hmm, Deserve yes, mo lalo 'yan. lalo pa 'pag maliit pa talaga mga kids. Mm. Mm. Sobrang clingy sila, Tapos yun. lagi niyo lang iisipin na may chance pa may ano ulit, 'di bawi ulit the following day, 'di ba? Ganun, Yes. ganun. Yun. So next question, the top 3 Meron pa. people. Yeah, marami pa 'to. The Ah! top 3 people that you follow. Unang-una si JTL, Alan Ngo, ang dami, Mark Darwin, dami sila. Okay. Next And question. gusto ko ring sine-search ko si Miss Connie at si Miss Bell, saan ba kayo sa sa Facebook, di ko kayo mahanap. Sige, chat ka namin, chat ka namin. Pero di ko kayo mahanap, I-add ka namin. Pinapanood ko yung channel, pinapanood ko siya. Ayan. Yun. Okay, salamat. O Thank di you. next question tayo. Your favorite day of the week? Favorite day of the week, Monday. Wow. Bakit? Kasi 'di ba ayaw ng marami ng Monday. Ako gusto ko ng Monday kasi diyan ako magse-set ng buong week, kailangan may mangyari sa buong week na 'to.
Hmm. Ah, oo, kasi siya yung pinaka-hassle daw, Monday. Kasi bakit ang bilis ng araw ko tapos ng Sunday, Monday na naman. Eh, kasi bitin na bitin ka sa Sunday. Iibahin ko yun sa'kin, Monday ako. Yes. Saka 'pag love niyo yung ginagawa niyo, yung going back dun sa na-mention natin kanina, 'pag love niyo ma-excite kayo sa Monday. Yun yung difference Yes. sa parang, Monday na naman ayokong pumasok sa office or something. Yes, yes. True, true, true. Okay, next question. Your, favorite place that you've been to? Hmm, hindi naman kasi dito lang naman kasi ako sa bayan namin. Nung dalaga pa ako, Galera, yun pa lang, wala pa lang Yes. masyadong malayo. Yeah. Hmm. The favorite childhood ay wait lang, naalala ko tuloy sa Galera. Sorry ito pa. Diyos ko nadali ako ng ano yung slingshot diyan ha. Oo, Na-drink, na-drink. Agus, tagal na Anyway, yun. so naka-connect yan sa Galera. Your favorite childhood TV show? Nakakahiya mang aminin, wala. Alam niyo kung bakit? Wala kasi kaming kuryente sa bukid. Pang MMK. Lumaki akong walang ganyan. Sabi nga nung mga kaklase ko nung high school na dinala ko sa'min sa bahay, "Hala, Idalin, paano ka nabubuhay dito? Paano ka gumagawa ng assignments? Anong ginagawa mo?" Ganyan, ganyan. Sabi ko, Grabe naman kayo." And then ngayon naranasan ko, ay gano'n nga pala 'no. Paano nga ba naman nabubuhay ang walang kuryente? 'Yun, walang TV. Pero yun nga yung ano, interesting dun, hindi mo napansin na merong missing, 'di ba? Kasi Yes, yun hindi ko pansin, hindi namin pansin na masaya kami na hmm, ang Mm. ilaw namin is gasera, wala kaming TV pero marami kaming magkakapatid, so kami-kami yung laging magkakaaway, magkakalaro. 'di ba? So, Ngayon ba, matanong ko lang, saan ka ngayon? Nasaan ka dito pa ngayon? rin sa bayan namin pero rural place pa rin 'tong natirahan ko kasi yung asawa ko is kalapit barangay ko lang. So, lumaki ako dun sa kabilang barangay. Then ngayon itong pinagse-serve-an kong barangay is taga rito yung husband ko. So, dito pa rin sa bayan namin. Pero buti at Hindi pa ano, rin at least okey yung internet connection mo, ha, yes, in okey naman. fairness. Naririnig ko nga Lokal yung lang pa. kuliglig kasi. In fairness, naririnig ko kaya sabi ko nasa probinsya 'to. Yes, nasa rural area kami. Sige, sorry. Sorry, Sarap Malayo-layo na, sa bayan. continue. Pero yun nga yung pinag-uusapan lagi namin ni Sis Cons, 'di ba masarap nga mag-stay, 'di ba yung mga nasa Manila, yun yung 'di ba, yun yung goals. Sarap ng hangin dito. Hmm. Yes. Tubig namin malamig kasi galing bundok Banahaw. Wow. Saka hindi humid, 'di ba? Hindi masyadong humid. Mm. Ayan. So next question, if you could, travel to any place on earth, where would you go? Oh my gosh, wala akong maisip. Thank you Any for that place on wonderful earth, dito lang sa Earth. Oo, mm. Ay, siyempre yung pangarap ko dati pa, Disneyland, Hong Kong. Yay! Yeah, healing the inner child. Oo. Why not? yes. Why not? Meron Oo, 'yan in the near future. Next question, sis. manifest. What Yeah, is prayer to you? prayer napakaimportante niyan, ang laking bagay niyan para sa'kin talaga. Ang laking naiitulong niyan, ang lakas ng paniniwala ko sa panalangin. Seryoso ako bigla 'no, kasi yung prayer na yan talaga kahit anong bagay na pinapasok ko, halimbawa may bagong challenge, may bagong work or may bagong activity or kagaya nga nung latest itong pageant na 'to, sobrang prayer ko diyan, sobrang pagdarasal ko diyan kasi sabi ko, "Ang gaganda, ang bobongga ng mga kalaban ko, anong laban ko, ang tatangos ng ilong nila." Sabi ko. Tapos dinaan ko siya talaga gabi-gabi talaga, tuwing umaga at gabi ako nagpe-pray. Ko, "Lord, ikaw na ang bahala, ibigay mo sa akin kung ano ang nararapat para sa akin. Ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang lahat, lahat-lahat. Ikaw na po ang bahala at gagamitan ko na lang ng action." Parang ikino-connect ko rin siya dito sa freelancing. Ikaw ng bahala Lord, kung anong binabalak mo para sa akin and sasabayan ko siya ng action. Na oo, dumadaan yung pag-procrastinate ko talaga, dumadaan yung tamad moment ko. Siguro dahil din na-o-overwhelm ako, napapagod, tao lang tayo, hindi tayo robot. Pero yung prayer ko talaga sa kanya na
guide mo po ako. Yung paghingi palagi ng guidance, apakalaking bagay talaga yun, sobra. Thank you, That's thank you. Thank you for sharing, sis. Ang ganda napaka-calming ng boses ni Sis Idolin, no, Sis Cons. Ang calming, no? Parang pwede kang lector or commentator sa church, eh. Pangarap ko yan. Ay, sabi, or voice over, di ba? Ang wow. may calming, siya, tone. Okay, next question. Do you have a go-to worship song? Kung meron, pa-share naman. Worship song. Naku, O ba kahit yan? Eh, kasi anong naman, mga songs na may impact sa'yo. kasi usually talaga yung prayer lang talaga na prayer song na yung ama namin talaga. Ang laki kasi ng ano niya, yung bawat lyrics niya, talagang nagdadasal ka talaga sa kakantahin mo siya, Ama namin. Yung parang unang word pa lang, unang salita pa lang ng unang lyrics, ay, grabe na tinatawag mo siya, humihiling ka sa kanya, nagpapasalamat ka, humihingi ka ng tawad, nandun na lahat. So yes, napaka-basic niyan kasi aminado naman ako, hindi naman ako gano'n kaanong sa mga song ng simbahan, hindi ako gano'n ka-active sa simbahan. Actually nga, masakit mang aminin, hindi ako weekly nakakasimba. Pero, yun isa sa yung buhat pagkabata ko, buti pa nga nung bata ako kahit ang layo-layo ng bukid namin, nalalakad ko papuntang simbahan. Bakit ngayong matanda na ako ang bilis makasakay ng ng tricycle. Hindi ko siya maging consistent gawin at yun din yung isa sa gusto kong, Ibalik. ayusin or ibalik yung sarili ko. Ibalik ko yung dati-rati weekly ko naman siyang ginagawa. Bakit di ko na siya magawa ngayon? Oo, marami tayong nakikitang dahilan. Oo, puwedeng sabihin natin, "Eh, kasi busy, eh, kasi ganyan." Pero hindi, alam ko sa sarili kong hindi, hanapan mo ng oras, ay dalhin. Yun, yun talaga. Ayan. O, di ba parang connected yan dun sa malay mo maging lector ka nga soon. Okay. Next question. Ibalik Hanapan natin yung tip niya, teka. Schedule your mass time. yeah, Specific. number 2. Dun ako nahihirapan. Sige, continue. Hahanapan talaga. Okay, next question. Ask permission or beg for forgiveness? Ask permission. Yes. Last but not the least, if you could have a face-to-face conversation with God and ask Him one question or say one thing, what would it be? Say one thing, puwedeng magtanong sa kanya. Kasi lumaki ako na hindi ko nakilala yung biological father ko, 'yan. Hindi ko nga alam ang itsura niya. So, sabi na lang nung mga kapatid nung tunay kong papa, kung ako daw ay naging lalaki at kung ako daw ay tumangos ang ilong, ako na daw yung papa ko. Sabi ko, ang hirap namang i-imagine na ako'y lalaki at ako'y matangos ang ilong. So yun, Lord, ang gusto kong itanong sa kanya, Lord, anong itsura ng papa ko? Although lumaki akong may tatay, nagkaroon ako ng stepfather, mabait naman siya at mahal na mahal ko rin si tatay. Pero andun yung longing na meron akong tunay na papa, na alam ko sa sarili ko na kahit picture talaga hindi ko nakikita. So, matanda na ako para mag-emote-emote ng gano'n. Pero yun, at saka sa pagpa-pray ko lagi ko siyang isinasama. So, dalawa na sila kasi yung stepfather ko is, umalis na rin sila. So, dalawa na silang pinagpe-pray ko at hinihingan ko din ng tapos feeling ko nararamdaman ko yung presence nila pareho na nakakatuwa. Na Yeah. yun ang aking May itatanong may kung anong nagpe-pray itsura ng for aking you. papa. Salamat. Thank you for sharing, sister, at thank you for being vulnerable with us, di ba? And that concludes our fast Q&A round. Yay! Salamat! Dahil dyan, That ikaw will ang be all. winner. Yay! First runner-up nga lang. Keri Grabe. na, hindi na nakakahiya. Yes. Any last piece of advice sa mga nag-i-start pa lang or still aspiring to become freelancers? A piece of advice, yung nabanggit ko rin kanina, emptying your cup. Lagi kang willing makinig
Makinig ka palagi and yung take action, magte-take action talaga. Paano ba mag-take action? Sasabihin lang natin, "Okay, take action, daling sabihin 'yan." Paano ba magte-take action? So, ano ba yung mga sinasabi ng mga ano, mga nasa free community? Ang take action lang 'yan, gawin mo yung tinuturo nila. Like for example, magsabi ako ng word kasi ginagawa ko rin yung cold email, yung kay Bom Misiano. So, ang take action niya dahil nagtuturo siya ng cold emails, take action ko is se-search ako ng mga emails ng mga target market ko and then iko-cold email ko sila. That's the take action. And gano'n din sa iba na paano ba din mag-take action? Mag-start ka sa pag-optimize ng profile mo talaga. 'Yan, para sa mga newbies talaga. Napapansin ko sa mga group kasi ang dami kong group na sinasalihan. Mostly nagtatanong sila, how paano po ganito, paano maging ganyan. Eh, isa sa characteristic ng isang pagiging freelancer ay ang pagiging isang magaling mag-research. Research mo, ayan ayan ang free Google. 'Pag nag-type ka pa lang kay Google, how to ganyan, and then ayan si YouTube, how to ganyan, ang dami ng lalabas. Oo, nakakatulong yung pag-e-enroll sa mga course. Laking tulong talaga kasi parang shortcut na siya at saka ang dami-dami puwedeng i-add ng value sa'yo. Pero mag-start ka sa sarili mo na kung gusto mo talagang maging freelancer, kahit may iba ka pang responsibility, gagawan mo ng time yang gusto mong tahaking landas. Kung gusto mong pasukin ang mundo ng freelancing, naku kailangan matibay ang loob. Ready kang tumanggap ng mga rejections. Yung pag-a-outreach na ginagawa ko kasi hindi nga ako nag-a-apply. Outreach lang siya kasi yun yung tinuturo sa TMF. Outreach ka, saan mo daming rejections and sorry kasi ganyan, sorry, sorry, o whatever. Tatanggapin mo yun ng ano, kasi kailangan matibay ang dibdib mo. Yun. Yun na yung, puwede kong i-ano, sa mga newbies. Eh, actually newbie pa rin naman ako, hindi pa rin naman ako gano'n ka-expert. Yun nga, That's mas lalo kang makaka-inspire kasi yun nga yung magandang ano yung iba kasi na-o-overwhelm agad kasi kino-compare to someone na matagal na. So, Mm. ito yung proof mga kapatid. Yung shine-share ni Sis Idalyn ngayon, sana maging inspiration for you to just start. Yun. yes. Start Yes. talaga. Yeah, Yes. mag-start ka talaga. Meron ka bang ipo-promote? Something to share? Ganyan? Baka may mga Pa-promote tinitinda ka? puwede ba ako mag-promote nung ano, nung page and groups na Yeah, kinakabilangan? yeah. Yung andito ako sa Newbie Mentor page and then Newbie Mentor Safe Circle. Yun yung group na kung saan nandun ako, sa page naman is isa din ako sa nagma-manage, sumasagot sa mga ano, actually startup sila, pero nakikita ko yung dedication nila, kaya hindi rin ako kumbaga, ang sarap din niyang ibenta or i-alok kasi dumaan din ako sa pagiging as in walang kaalam-alam, walang ka-idea-idea sa kung ano ba itong pinasok ko. And maganda yung meron kang community talaga na puwedeng pagtanungan at puwedeng, masalihan and ma-avail na course na affordable. Yeah. Yun, nandun ako ngayon sa Newbie Yes. Mentor. Yes. Ayun And lang po sa ngayon. for those na gustong makipag-connect kay Idalyn, feel free to visit Ayun, her link kasi nasa description. So, go ahead and connect. Again, you yes. are free to ask question or share your thoughts. Ayan, stay ka muna dyan. Again, yung viewers namin, comment, share lang kayo dyan. Magka-closing prayer Daming muna tayo. takeaways. Oo. Oo. Grabe. Nakinig lang kay Store, marami na kayong, yung last piece of advice, hindi nga last piece, parang kadaming advices, no? Ganda. Oo, mga kapatid. Ang daldal ko talaga. Hindi, thank Okay you lang. talaga for sharing those tips, 'di ba? Nandun pa lang Yes. Yes. sa interview section na yan, dami na namin napulot. Yes, At totoo. na-inspire si Sis Con, sasali rin siya sa Salamat din sa po. Salamat ginang din po. Ay, ginang kalipit. ng nabotas.
Walang walang edad, wala siyang edad na porke ano ka na, Sis Conza, alam mo na. rampa-rampa din, oh my gosh, naka-gown, naka-ano. Ay, teka lang, wala namang swimsuit o may swimsuit din? Wala naman, sportswear Okay. kami kasi nga mga nanay na. Sis Conza, alam mo na sa nabotas. Sus, Diyos ko. Kung member kayo ng Kalipe, go. Anyway, ayan, if you need na, ipo-focus ko na dito. If you need help on how to start your virtual assistant business, teka lang, paano ba? Ayan, ay, teka, Aha, ba't, yan. yan. Feel free to visit conniezabala.com/VA book to know more information. Kasi available siya in print, ebook, Kindle, and audiobook. Si Sis Bel ang bulot. Ayan, sige. Ayan o. Author sa umaga, ginang nabota sa gabi. Sa gabi. Oo, kasi gabi yung pageant eh. So, ayan. For our viewers, we hope to see you on Monday for another live praise and worship session. Or if mas focus kayo sa freelancing, go ahead and just be with us every Thursday naman. So, closing prayer tayo, Sis Bel. Teka, side comment. Ang saya yun ang maganda sa online freelancing eh. Yung mga iba natin, yung sinasabi ko, yung mga trip natin sa buhay, pwede nating isingit. Why not? Diba? True. Thank you talaga, Sis Idalyn. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Thank you. Salamat din po. Isa kang inspirasyon. Yes. Okay. Thank you. Okay, let's close this with a prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Thank you, Lord, for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience to serve our clients. Hopefully, our fellow service providers were able to learn something too. Thank you to all the people who support us in our mission. Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, the people we work with, Sis Idalyn and her family, Lord. Continue to bless them in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. Amen. So, see you Thank everyone on Monday or Thursday again, 9 p.m. Manila time. Thank you, Idalyn. Bye, everyone. God Thank you. bless. Thank you. Salamat po. Thank you.